Isa po sa mga nag-viral po kayo itong proposal ninyo to train eagles to capture drones that threaten our airports. Yes. Yung iba hindi po naintindihan. Hindi na magets. Ano po yung dahilan? Bakit niyo po nabanggit yun? At ba't niyo natumbok yung problema na yun sa airport security when it comes to the drones? Hindi nanggaling sa akin yung Gretchen. Nanggaling yun sa isang expert who was there at that time. He was the one who offered that. Kasi mahal daw yung technology na anti-drone na ginagamit ng ibang malalaking bansa. He was talking, this guy from CAAP, he was talking about the millions. In fact, if I still remember, it's like $1 million a month for subscription alone. And meron pa mga bibing technology, etc. So we cannot afford that maybe. So nagsuggest yung isang expert katabi niya na ginagawa naman sa ibang bansa yung Eagle. Na yung Eagle will be used as counter-drone. So pag nakita yung drone pumasok na sa isang restricted area, kukunin ng Eagle yun, sasaluin at dadalhin sa malayong lugar. At kung may bomba man yun, edi i-dispose off yun sa malayong lugar, sa dagat, etc. So hindi galing sa akin yun. Pero ginagawa yun sa ibang bansa. It's happening, even while we speak. Ano po nakikita niyong problema dito sa airport security natin? Ba't na-bring up po yung tanong na yun? Nakita mo yung Ukraine and Russia war Yes. na ginamit yung drone sa pagpapasabog sa isa't isa ng kanilang mga gustong target. It can happen to us. As a matter of fact, I asked Cap about that and he said, yes, there's really danger right now because we don't have yung bang technology na para masiguro na hindi mapasok ng mga drones o kung sino man may intensyon pasukin ng mga drones yung restricted area ng airport. Inamin niya yon. Pero sabi ko, gawa natin ng paraan at gagawin daw ng paraan. At isa pa, yung drones right now, kunyari, tayo, wala tayong anti-drone. Dapat, meron man nabibiling anti-drone. So example lang, o meron may galit sa TV5, magpapalipad ng drone, lalagyan ng high explosives, bomba. Tapos, ipapalaglag dito sa TV5, sabog ang TV5. Kaya dapat, sasabihan ko si MVP, si Boss MVP, bubili ng anti-drone. Ng Eagle? No, not Eagle. Meron Na yung mga anti-drone technology po talaga? Meron yung ngayon eh. Meron yung ngayon na bibili. Pero hindi ganun kalawak, hindi ganun thorough kumpara doon sa in-expect natin na ginagawa sa mga airports sa ibang bansa like the US. Kasi yung Eagles po, mamaya magkaroon naman ng bird strike. Exactly. Pagka yun naman ang pinalipad mo sa airport. Correct. Oo. Pero yung Eagles, magagamit mo rin para to counter itong mga flocks of birds na magkukos ng bird strike. Tatabuhin niya. Kaya Hindi ba pwedeng yung double eagle- purpose. Hindi ba yung Eagle ang papasok nun sa Hindi. Kasi trained eh. Trained yun. okay, Tapos magsiseminar yung magtitrain sa Eagle. So the Eagle, pag may nakita siya ng mga birds na papalipad sa airport, tatabuhin niya yun. Eh syempre takot lahat ng mga ano sa Eagles. At pag nakita siya ng drone, kukunin niya yung drone. So dapat trained. Hindi yung basta-basta kuha ng Eagle, pakawalan mo niya, baka tama ka, siya pa mismo papasok sa engine, sa bomb. Pero actually, napanood ko po yung part ng hearing na yun at napaisip nga po ako. Sabi ko, hindi po ba ang dami naman nating problema? Parang para bigyan natin ng budget itong drone na napakamahal, parang dapat unahin po muna natin yung, like, kumari, problema sa infra, problema sa traffic, problema sa basic social services. Tama ka dyan. Oo. Pero think of this. Meron pa ba mas malalaking problema kapag maraming taong namatay sa isang eroplano, sa isang building, dahil sa pagpasabog sa drone? Magkano bang halaga ng buhay ng tao? Di ba? So, dapat we should start thinking of it. Hindi yung reactive lang tayo. Kapag may nangyari na, may namatay na, saka tayo mag-action. Dapat bago Sakit po may yata ng namatay. Pilipino yung medyo reactive eh. Exactly. You also talked about the deportation of 11,000 POGO workers. About more than 10,000 actually are here in smaller operations. Some have devolved into BPO, ITM operations. Tinatago daw po nila yung may nagtataya sa kanila. You gave them a 2-week deadline. Yes. Do you think that's realistic timeline? It might not be because they're too slow, but at least meron akong pagbabasihan para singilin sila kapag halimbawa wala pa rin nangyari. Dahil, tingnan mo, Reg, sabi ko nga sa kanila, I need an accounting of all POGO workers na registered. Yung registered lang ha, na nag-work sa POGO. Now, ilan na yung napaalis, napalayas ng mga POGO workers? Ang laki ng difference. Parang 10% pa lang, 90% nandito pa rin. What are they doing here? At nakikita mo naman, kung minsan maraming mga krimen dyan, Chinese to Chinese, yung kidnap, murder, torture, etc. Sino may kagagawa? POGO workers. Yung iba, wala na kasi trabaho, they might resort to maybe mga illegal activities like drug pushing, etc. Pero yung iba po sinasabi, that was their argument actually, before the total POGO ban, na it doesn't make sense to
totally ban it kasi kahit anong gawin mo, nandyan yan, illegal. Mabuti pang buwisan na lang natin, may nakukuha pa tayo, kesa iban mo, tapos magtatago din, pupunta rin sa maliliit na sulok at gagawa ng illegal. Well- sabi po kanina kausap po si Senator Jimmy Bondoc Ang Okay. sabi niya, kaya nga hindi ako agree na ganyan kasi Hindi siya agree na mawala yung Pogo. Okay. tingin niya mas magandang i-regulate kasi hindi mawawala dahil since 1990s pa daw, yung Pogo na problem, nandiyan na daw. And what makes us believe that we can stamp it out by saying, actually, sabi din niya, yung problema siguro, yung competence din nung mga naghahabol, nung mga nagpapadeport. Okay. Nabanggit niya kanina yan. Yeah, ganito yan. Maybe he's talking about also Pogo and Pigo. Worst of two evils. Siguro, Pogo kasi ang mga manunugal ay mga tag-ibang bansa, mga Chinese. Ang Pigo, ang manunugal, internal, mga Pilipino. So, mas okay siguro yung Pogo dahil ibang tinatamaan at pwedeng i-regulate. At ginawa na nga yan, panahon ni dating Pangulo Duterte. Pero nagsalita ng ating Pangulong BBM, Bongbong Marcos, na ayaw niya ng Pogo, then so be it. So kung ayaw na ng Presidente, at gusto ng Presidente, wala na talaga total ban sa Pogo, then nandito ako as Vice Chair ng Games and Amusement na i-account na yung mga Pogo workers na nakarehistro, kailangan mapaalis na. Kasi ban ng Pogo, ano pang ginagawa nila dito? Hindi mo naman pwede sabihin, i-regulate yan, payagan yan, nagsalita ng Pangulo na ban na. So kung ban na, ibig sabihin, Tapos na yung diskusyon na yun. tapos ng diskusyon, exactly. At dapat, yung lahat ng workers ng Pogo, layas na. Nahihirapan po sila dahil ang sabi po sa akin ni PAOK Winston Casio, spokesperson Winston Casio, ay yung computer nila, kailangan pa nilang buksan at doon malalaman kung may tumataya nga from abroad. Kasi yung offshore gaming ang binan ng Pangulo. That's Pogo. Pero yung local betting ay hindi kasama. Yung Pigo yon. Oo, yung Pigo po. Ano po sa tingin yung batas ang maaaring magpatibay sa paghahabol dito? Because we were also talking about the e-wallet transactions and how they were used to launder money and in gambling operations na hindi po mabuksan-buksan katulad po ng mga ni-raid po nila in the past ng mga Pogo hubs. Nakatenga po yung mga account. And sabi nila, nahihirapan sila to get the cooperation of tech companies in opening these accounts kasi nga po yung siguro yung sa parang bank secrecy or ano po sa tingin niyo ang pwedeng gawin Okay, doon? that's the job. First of all, that's the job of the DICT. Okay, we're talking about technology, computer, DICT should come into the picture para tingnan kung ano magandang solusyon para doon sa sinasabi ng PAOK, TF na problema. And pangalawa, you're right, sa bank secrecy, there should be legislation pertaining to that. Kung yan ang isang reason para masolve na yung problem na pinag-uusapan mo ngayon. Pero medyo mahihirapan po. Ano po nakikita niyo dito sa Pogo problem? I mean, ano po yung gaano ka salimuot yung problema bago mapaalis yung 11,000 na natitira po dito na illegal Pogo workers? Yan yung problema ng ating mga otoridad. Nandiyan yung NBI, nandiyan yung CITG, nandiyan yung DICT, nandiyan yung NTC. That is their job. So, may kasabihan para sa akin, kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. So, pag nagdadahilan sila dahil di kaya, kasi ganito, kasi ganon, then, ibig sabihin is either tamad sila o kasabat sila.